of grace. In another translation, highly favored sa NLT, and sa in King James Version, highly favored one. At ito pa, dito sa MSG, ang sabi dito, nung binati ni Angel Gabriel, si Mary, sabi niya, "Good morning, you're beautiful with God's beauty. Beautiful inside and out." Well, batiin mo nga yung katabi mo. Good evening, beautiful with God's beauty. Beautiful inside and out. Okay, let's read our text in Lucas. Sa Tagalog version tayo. Lucas chapter 1, verse 26 hanggang 38. This passage talks about the birth of Jesus foretold. Sa verse 26, sabi dito, nang ika-6 na buwan, nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel, okay, itong si Elizabeth pala is, barren siya or baog siya, no? And matanda na itong si Elizabeth. Nag-menopause na ito. Pero, during that time, nagbuntis siya ng 6 na buwan, 6 months. At sino yung binuntis niya? Sino? Si John the Baptist. Okay? So, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea. So ito pa lang si Gabriel ngayon is the same angel na sinugo din ng Panginoon, ng Diyos, na magbalita kay Elizabeth na magbuntis siya. So sabi niya, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Ito pa lang si Maria at si Elizabeth ay magpinsan. Okay. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Verse 28. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kalhulugan ng ganoong pagbati. So, dito sa verse 29, I think this is the first verse in the Bible, mentioned in the Bible, na nagkaroon ng trouble ang tao, no? So, itong si Maria, nagka-trouble siya. Sabi niya. And then sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos." Now, I will give you 4 points why God chose Mary to be a carrier of our Lord Jesus Christ. Why Mary? Bakit kaya? Why Mary? Okay. Number 1 is, she was delightful in the sight of God. In verse 28, basahin natin ang verse 28, balikan natin. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Ibig sabihin, natutuwa ang Diyos sa buhay ni Maria. And verse 30, sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos." So, kaya pala si Mary ang pinili ng Diyos para magiging carrier sa ating tagapagligtas because she was delightful in the sight of God. Now, in Psalms chapter 37, verse 4, "Delight yourself in the Lord, and He will give you
the desires of your heart. Maring ito si Maria ay she's deep in her faith to God. And siguro, dahil sa napakalalim ng kanyang faith sa Kanya, kay Lord, meron siyang mga desire sa kanyang puso. No? So, ang sabi ng salita ng Panginoon, ating buhay, He will give the desire of your heart, just like Mary. No? In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so then, whether you eat or drink, whatever you do all for the glory of God. So lahat ng maging sa ating pananamit, mga babae, mga dalaga, kahit sa ating pagsasalita, kahit sa ating pag-inom o pagkain, do it all for the glory of God. Dahil kapag ang Diyos ay natutuwa sa atin, He will give the desire of our heart. Okay, number 2, why Mary? Number 2 is purity. In verse 34, ang sabi ni Mary, balikan muna natin ang 31. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki. At siya'y pangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. The Son of the Most High God. Itong ipaglilihi mo, Maria, itong ipagbubuntis mo, Maria, anak ito ng kataas-taasang Diyos. Grabe. Ito yung introduction ni Gabriel kay Mary. Sabi niya, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob. Magpakailanman ang kanyang paghahari ay walang katapusan. At ang sabi ni Mary sa 34, paano mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? So ito kasing sa Jewish marriage kasi or tradition nila. So meron silang tinatawag na yung betrothal, gano'n. Yun bang engage, no? Parang siyang arranged marriage, no? Na meron dito. Okay. Even though Joseph and Mary already engaged or arranged marriage, a Jewish betrothal was an important part of the marriage process and was as binding as marriage itself. So, ibig sabihin, mayroon na silang mga kontrata na pinirmahan na mag-asawa na itong si Mary at saka si Joseph. Pero, hindi pa sila pwedeng magsama. No? Kailangan mayroon pang year na hihintayin nila para pwede na silang ikasal at magkasama na sila. No, magkatabi na. So, ang sabi ni Mary, paano mangyayari yun? Isa akong birhen. No? So, what does purity means? Is Mary is sinless? Wala bang kasalanan si Mary? Ha? Wala ba siyang kasalanan? No, because ang sabi sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat nagkasala, kasama si Mary. Pero bakit siya ang pinili ni Lord? Because of her purity. This purity is not just physical, but also spiritual, suggesting a heart free from sin and dedicated to serving God. So ito pala yung purity na hinahanap ng Panginoon. Yung bang nagde-desire ka? We are in this world. No? We are in this sinful world. Pero yung nag-desire ka na ilayo yung sarili mo sa kasalanan, that is purity. Yun bang ginawa mo
yung part mo para malayo ka sa kasalanan. No? Ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Kaya nga, ang sabi dito sa verse 35, sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos." Hindi papasailalim sa banal na Espiritu si Maria kung hindi siya pure. Di ba? Kasi nga sabi nga sa Matthew chapter 5:8, "Blessed are those who are in pure heart, for they will see God." Okay? So, dahil dito, ang isinilang mo'y banal at tawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? O, kanina napag-usapan natin. Gayon may naglihi siya. At ngayon, ika-6 na buwan na ang kanyang paglilihi, pagdadala ng tao, kahit na siya'y matanda na. Verse 37, "Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Alam niyo mga kapatid, kung meron tayong kung nasa sitwasyon ka, na parang akala mo, parang imposible na mangyayari. No? I want to remind you this verse. With God, nothing is impossible. Kaya ni Lord hatiin yung dagat. Kaya nga ni Lord gumawa ng babae galing lang sa tadyang eh. No? Kayang magpabuntis ng mga baog at matatanda na kagaya ni Sarah at saka ni Hannah at maging dito kay Elizabeth. Kaya nag-trouble, nagtaka, na medyo natakot si Maria, naguguluhan siya. Paano ako magbuntis? Ngayong virgin pa ako. No? So, anong sabi ng Lord? With God, nothing is impossible. Sino dito yung nakaranas ngayon ng mga problema na parang feeling mo wala nang pag-asa? Kahapon, sinabi ng ating preacher, there is hope. Diba? Because walang imposible sa ating Panginoon. Okay, and number 3, faith and obedience. So why God chose Mary? Because of her faith and obedience. Ang sabi ni Mary, ano ang respond ni Mary? Sa verse 38, ang sabi niya, sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyayari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. So, ang pagsabi, no? Ang pagtanggap ni Maria doon sa sinasabi ni Gabriel is nagpapakita siya ng kanyang napakalalim na faith kay Lord. It demonstrates her unwavering faith and willingness to submit to God's will, even when it was challenging and seemingly impossible. Now, she didn't even ask further explanation what to do. Nung sinabi ni Gabriel, maglilihi ka at magbuntis ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Alam niyo ba, dito sa conversation nila, isa lang yung question ni Maria. Siguro kung tayo yun, sa palagay natin, kung tayo yun, lalapit si Angel Gabriel na magbalita sa iyo. You are highly favored. You are blessed among women. Na? Special ka. Magbubuntis ka ng isang batang lalaki. Siguro kaya hindi nangyari ito sa panahon natin kasi magiging mga paniki tayo. Ha? Ba't ako? Angel naman, Jel. Ba't ako?
masasabi ng aking mga kapitbahay na mga marites? Baka ipagchismis ako. Inalagaan ko pa naman yung aking pangalan. Di ba? Ba't ako? Engaged na ako kay Jose. Si ano na lang? Si Ila na lang. Wala namang boyfriend yan. Ba't ako? Di ba? Paano na lang masasabi ng aking mga magulang? Anong masasabi ng aking mga amiga at ang mga amigo? So, kaya nangyari kay Mary yun dahil si Mary ay isang obedient. Diba? So, number 4, last. So, the reason why God chose Mary, because she has a humble spirit. In James chapter 4, verse 6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Pwede ba tayong tumayo? So let us remember the 4 points why God chose Mary to be a carrier of our Savior. Number 1, ano yung number 1? Yes, natutuwa ang Diyos sa buhay ni Mary. Number 2, purity. Number 3, faith and obedience. Number 4, humility. Tonight, I don't know kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo o kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Just like what Mary say, be it unto me according to your word. Mary's selection to carry the Savior wasn't simply because she was pleasing to God, but because of God's grace and plan of salvation. God chose her, a humble servant, to fulfill a divine purpose. Yes, Mary was special. Di ba special si Mary? Sabi nga sa kanya ni Elizabeth, nung nakita niya, "Blessed are you among women." Pinagpala ka sa lahat ng mga babae. Even though si Mary ay pinili siya ng Diyos upang magiging nanay or mama ni Jesus. Karapat-dapat ba nating i-honor si Mary? Karapat-dapat ba? Yes, of course. Karapat-dapat natin siyang i-honor. But here is a remarkable thing about Mary na kailangan mong malaman. Now listen. Makinig tayong mabuti. Mary was the mother of Jesus, but she also needs Jesus to be her Savior as much as everyone in this room. Though si Mary nanay siya ni Jesus, pero kailangan pa rin niya ng tagapagligtas. In fact, when she was singing in the song in verse 46-47, the same book and chapter, ang sabi dito, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sus, maging si Mary, inaamin niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Na gusto kong itanim sa puso ninyo. Or gusto kong itanim sa puso ng bawat isa. Mary was not perfect. She was not sinless. Though Mary was chosen one to carry and bring Jesus to us, but Mary needed Jesus just like us. She needed Jesus not only to be her son,
Mary needed Jesus to be her Savior. The very reason why Jesus must to be born because He loves us. So kailangan ang birth ni Jesus is the first phase of the plan of salvation. Minsan masyado tayo nakafocus doon sa kamatayan ni Jesus. But hindi mangyayari yun kung hindi siya naisilang muna. 'Di ba? So ang sabi sa John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bakit kailangang maisilang ng Diyos? Bakit kailangang maisilang ni Jesus? Sapagkat tayo ay naisilang na mga patay nang dahil sa ating mga kasalanan. At kailangang isilang si Jesus upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So kung ikaw ay, o sa tingin mo, hindi ka pa sure sa kaligtasan mo. Kasi dalawa lang kasi yung pupuntahan natin. No? Ang sabi sa Hebrew 9:27, for it is appointed for a man to die and after judgment. Kung hindi ka pa sigurado sa buhay mo, dalawa lang kasi yung daan natin, yung tinatahak natin ngayon. It's either impyerno o langit. Kaya ayaw ng Diyos na mapahamak tayo eh. Kaya ginawa niya ang lahat. Isipin mo, ilang years na naghintay para lang maganap itong plan of salvation ng Panginoon. So, kung sa tingin mo ay hindi ka pa sigurado sa kaligtasan mo, pwede bang sundan mo itong panalangin? Sige po, tayo ay pumikit at yuko natin ating mga ulo. Sundin niyo lang po ang panalangin ito. Panginoon, inaamin kong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang inyong pagpapatawad. Naniniwala ako na si Jesus ay naisilang at namatay upang maging kabayaran ng aking kasalanan. Tinanggap kita bilang aking Diyos, Hari at tagapagligtas sa aking buhay. Nakahanda na ako tumalikod sa aking mga kasalanan at tulungan niyo po akong magawa ko ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon kung ito yung ginawa ng buong puso, ang sabi sa John 1:12, ikaw ay anak na ng Diyos. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, maraming salamat Lord sa iyong salita. Nawa Panginoon, na yung salita Lord ay maisilang sa aming mga puso. At ito Lord ay lalago Panginoon ang aming mga pananampalataya maging sa mga kapatid Lord na hindi pa tiyak o God sa kanilang kaligtasan. Lord, nawa Panginoon, ang panalangin ito ay ginawa nila ng buong puso o God upang makamtan din nila Panginoon ang buhay na walang hanggan na yung hinanda para sa amin Panginoon. Salamat Lord, tulungan niyo po kami Panginoon na lumakad ng ayon sa iyong kalooban o Diyos. At tulungan niyo po kami Panginoon na mag-grow pa ang aming pananampalataya at mas lumalim pa Panginoon ang aming pagkakilala sa inyo o Diyos. Salamat Lord, pagpalain niyo Panginoon ang bawat isa na nandito sa lugar na ito o God. Lord, aalis kami Panginoon na bitbit namin Panginoon ang kagalakan, ang kapayapaan na nanggagaling sa inyo Panginoon. Salamat Lord, lahat ng papuri at katastasang papuri, Panginoon, ay sa iyo lamang naming ibabalik sa pangalan ni Jesus. Amen.